Kabanata 2221. Habang nag-uusap sila, tinulak ng kasambahay ang isang wheelchair palabas. Ang matandang lalaki sa wheelchair ay si Abner, na kilala bilang hari ng mga ahas. Agad namang tumayo sina Thomas at Pisces. Alam ng Pisces na may mali siyang nasabi, kaya agad siyang humingi ng tawad. Mr. Porter, I'm really sorry. I was speaking nonsense. Please forgive me. Itinaway ni Abner ang kanyang kamay bilang pagpapalis. Ang mga kabataan ay laging padalos-dalos magsalita. Kalimutan mo na ito. Huminto ang wheelchair. Tumingin si Abner sa mga binata at sinabi, kayong dalawa ay napakabata at masigla. Ang iyong mga aura ay balanse, at ang iyong mga buto ay malakas. Pareho kayong dalubhasa. Wala kayong anumang mga sakit at kayo ay malusog. Mataas talaga ang standard ni Abner nang masabi niya kung paano sa isang sulyap ang pisikal na katangian ni Thomas at Pisces. Tapos, sabi mo pumunta ka for consultation, pero I think you're not doing it for yourselves, right? May bigwig ba na nag-invite sa'yo? Let me make it clear first. Nakikita mo rin na hindi ako makalakad ngayon, kaya hindi ako lalabas para magpakonsulta. Kung gusto niya ng gamutan, hilingin mo sa kanya na pumunta sa aking lugar ng personal. Ngumiti si Thomas at sumagot, Mr. Porter, hindi mo kami naintindihan. Nandito kami para konsultahin ka para sa sarili namin, hindi sa iba. Nagkaproblema kami, at kailangan namin ng tulong mo. Umunat ang noo ni Abner. Na problema ka. Pareho kayong malusog. Kung walang mangyayari, tiyak na mabubuhay ka ng hanggang 100 taon. Hindi mo kailangang magpagamot ng anuman. Sinabi ni Thomas, Mr. Porter, hindi ako magpapatalo. Napunta kami sa iyo dahil sa mga ahas na may 2 ulo. Mga ahas na may 2 ulo. Ito ay isang termino na hindi nabanggit sa loob ng mga dekada. Ito ay isang nakakatakot na uri ng organismo na naging dahilan upang ang mapagmataas na hari ng mga ahas ay maging permanenteng may kapansanan. Isa itong demonyo na personal na nilikha ng King of Snakes. Saan mo narinig ang salitang may 2 ulo na ahas? Mukhang alerto si Abner. Maliwanag, may galit siya kay Thomas. Kaya naman, maikling pinag-usapan ni Thomas ang sitwasyon na dumating si Dragonclaw sa Celandine City at kinokontrol ang House of Listeria. Inihatid pa niya ang mga ahas na may 2 ulo. Posibleng nagdulot ito ng ilang krisis. Upang maiwasan ang sakuna, kailangan ni Thomas ng mga antidote at kailangan niya ng tulong mula sa hari ng mga ahas. Matapos mabalita ni Abner ang buong pangyayari, mamantong hininga siya at sinabing, nakikiramay ako sa iyong kalagayan, ngunit hindi kita matutulungan. Hindi ko kayang gumawa ng antidote mag-isa. Noong nakipagtulungan ako kay Mr. Cole sa ginawang semi-finished antidote. Tingnan mo ako, ito ang kinalabasan matapos akong makagat ng ahas na may 2 ulo at ubusin ang semi-finished antidote. I consider this to be great. Kung hindi ko inubos ang antidote, namatay na ako. Umiling si Abner at sinabing, patay na si Mr. Cole at nasa ganitong kalagayan na ako. Wala nang sino man sa mundo ang makakagawa ng panlunas para malutas ang kamandag ng mga ahas na may 2 ulo. Sa halip na lumapit sa akin, ikaw, mas mabuting mag-empake ng mga gamit mo at umalis sa Celandine City, ang pag-alis dito ay ang pinakamagandang opsyon. Ito ay tila walang pag-asa. Gayunpaman, hindi binalak ni Thomas na sumuko. Matigas niyang sinabi, bagamat pumanaw na ang aking guro, ang kanyang ambisyon ay patuloy na umiiral. Mr. Porter, mangyaring maniwala sa akin. Maaari akong magmana ng mga kasanayan ng aking guro at makipagtulungan sa iyo upang lumikha ng perpektong panlunas. Guro, kasanayan. Natigilan si Abner ng ilang segundo bago siya nagtanong, what's your relationship with Mr. Cole? Sumagot si Thomas, ako si Thomas Mayo. Ako ay estudyante ni Mr. Cole. Mayroon din akong mga kasanayan sa paghugpong. Nang marinig iyon ni Abner, subconsciously niyang nagbago ang isip tungkol kay Thomas. Ang isang tao na maaaring tanggapin ni Mr. Cole bilang kanyang mag-aaral ay kailangang maging namumukod tangi. Kabanata 2222. Pinago ni Abner ang kanyang saloobin kay Thomas. Tinitigan niya si Thomas ng seryoso at nagtanong, estudyante ka ni Mr. Cole. At natuto ka ng drafting skills. Oo. Okay, since this is the case, I'll make an exception and give you a chance.
Itinaas ni Abner ang kanyang ulo at sinabing, kung makapasa ka sa aking pagsusulit at mapatunayang kaya mong magtagumpay si Mr. Cole, makikipagtulungan ako sa iyo upang makagawa ng mga antidotes. Kung hindi, kailangan mong umalis. Sa totoo lang, nag-alinlangan si Abner sa kakayahan ni Thomas, kaya gusto niyang makita kung mayroon ba si Thomas para magtrabaho sa kanya. Ito ay lohikal at makatwiran. Tumanggo si Thomas. Oo naman. Huwag magmadaling magsabi ng oo, sabi ni Abner, hindi magiging madali ang pagsubok ko. Kapag nabigo ka, may mamamatay. Itinuro niya ang Pisces at sinabing, lasunin ko ang kasama mo mamaya. Kung maaari mong alisin ang lason bago maubos ang buhangin sa orasan na ito, pumasa ka sa pagsubok. Ngunit kung mabaigo ka, mabibigo ka sa aking pagsubok at magiging sanhi ng pagkamatay ng iyong kasama. Thomas, maglakas loob ka bang tanggapin ang ganoong hamon? Ito ay isang mahigpit na hamon. Kapag nabigo ito, mawawala ng buhay si Pisces. Ito ay maaaring, sabi na ito ay isang hamon na hindi dapat mabaigo si Thomas. Ang oras ay tatagal lamang ng mga 15 minuto. Napakahirap kumpletuhin ang detoxification sa napakaikling panahon. Maging si Thomas ay walang ganap na tiwala sa pagkamit nito. Bukod dito, ang presyo ay magiging masyadong malaki kung siya ay nabigo. Kahit sinong normal na tao ay tatanggihan ito. Bago pa makasagot si Thomas, sinabi ng Pisces, oo. Mr. Porter, dahil nasabi mo na ang iyong kahilingan, wala kaming pagdadalawang isip. Magsimula na tayo, ha? Nagulat si Abner. Tumingin siya kay Pisces nang may paghanga at sinabing, hindi ka ba natatakot? Hindi ako. Well, alam mo ba na mamamatay ka kapag nabigo si Thomas? Oo. Kung gagawin mo, bakit hindi ka natatakot? Tumawa si Pisces. Dahil ang buhay ko ay kay Commander. Kaya kung ibigay ang buhay ko para sa kanya anumang oras. Tsaka buo ang tiwala ko kay Commander. Kahit kailan, hinding-hindi mawawala ang Commander. Tumawa si Abner. You really have faith in Thomas, but I wonder if his skills are worthy of your confidence. Sige, since nakapagdesisyon ka na, sumama ka sa akin. Ikinawin niya ang kanyang kamay bilang pagpapalis at itinulak ng kasambahay ang kanyang wheelchair sa likod ng windshield. Tumayo sina Thomas at Pisces at sinundan sila. Dumaan sila sa koridor at dumating sa isang silid na siyang tindahan ng medikal. Iyon ang silid kung saan itinatago ni Abner ang mga gamot at kagamitang medikal. Maraming iba't ibang mahahalagang gamot at umaasa sa kanila ang pagliligtas at pagpapagamot sa mga pasyente. Naturally, bilang hari ng mga ahas, iba ang mga gamot na ginamit ni Abner sa ibang tao. Magaling siyang magpagamot ng lason sa pamamagitan ng lason, kaya medyo delikado ang kanyang mga gamot. Kabilang doon, ang kamandag ng ahas ang bumubuo sa pangunahing bahagi at sila ay minanipyala ni Abner. Hige ka, casual na sabi ni Abner. Huminga ng malalim si Pisces. Sa wakas ay kinailangan niyang harapin ang isang malaking hamon at nahiga na lamang siya sa kama sa silid. Kabanata 2223. Naglabas si Abner ng ilang karayom bago siya nagbukas ng ilang garapon. Ang mga garapon ay naglalaman ng kakaibang likido sa iba't ibang kulay, kabilang ang berde, pula, itim, at lila. Maaaring napagkamalan sila ng mga tao bilang mga tina. Sisimulan ko na agad. Inabot ni Abner para isawsaw ang mga karayom sa jars bago niya ito ipasok sa katawan ng Pisces. Habang siya ay nag-o-opera, ipinaliwanag niya, ang mga garapon na ito ay naglalaman ng espesyal na likido na aking ipinakalat kasama ng kamandag. Ngayon, ako ay magtuturok ng lason sa iyong katawan gamit ang mga karayom at mayroon kang oras ng isang orasa upang mabuhay. Kung si Thomas hindi kita mapapagaling bago maubos ang buhangin sa orasa, maaari mong iulat ang iyong sarili sa langit. Nagalit si Pisces. Bagamat handa na siya sa pag-iisip, medyo kinakabahan at balisa pa rin ang nararamdaman niya kapag kailangan na talaga niyang humiga at maturukan ng kamandag. Kung tutuusin, pinagsusugal niya ang kanyang buhay. Matapos may pasok ang isang pilak na karayom, siya ay tinusok ng pangalawang karayom. Sa kabuuan, 10 karayom na may 10 iba't ibang uri ng kamandag ang ipinasok sa kanyang katawan. Ang iba't ibang uri ng kamandag ay nakipag-ugnayan sa isa't isa sa loob ng katawan ng Pisces na bumubuo ng higit pang mga tugon. Kulay ube ang mukha ng Pisces, berde ang labi, pula ang mga kamay, at itim ang mga binti. Nababalot ng iba't ibang kakaibang kulay ang kanyang katawan na para siyang nabasa sa isang malaking tangke ng tina.
Kapag naging ganyan ang isang tao, mabubuhay pa kaya siya. Pinaligtad ng kasambahay ang Orosa sa gilid ayon sa bilin ni Abner. Tinulya pa ni Abner si Thomas bago niya sinabi, tandaan mo na ang Orosa ay nagbibilang na. Ang iyong mga kasanayan ang magdedetermina kung may iligtas mo ba ang buhay ng iyong kasama. Magagamit mo ang lahat ng mga gamot at kagamitan na mayroon ako rito. Dahil nagsimula na, wala nang babalikan. Thomas, gawin mo lang ang lahat ng iyong makakaya. Huwag mong hayaang mamatay ang iyong mga tao sa aking lugar. Magdadala ito ng kamalasan. Pagkatapos niyang magsalita, itinulak siya ng kanyang kasambahay sa isang sulok at tahimik na pinanood ang pagganap ni Thomas. Tiniyasa at nakinig, nagtanong, at sinuri ni Thomas ang pulso ng Pisces. Hindi pinabayaan ni Thomas ang pinakapangunahing mga hakbang dahil lamang sa kakulangan ng oras. Inilipat niya ang isang stool at umupo sa tabi ng Pisces. Pagkatapos, sinuri niya ang Pisces mula ulo hanggang paa habang tinanong niya ito tungkol sa kanyang kalagayan. Commander, hindi ako komportable. Ang aking itaas na katawan ay may nararamdaman at ang aking ibabang bahagi ng katawan ay nararamdaman. Tsaka, nahihilo ako. Higit sa lahat parang hindi ko maramdaman ang limbs ko for some reason. Parang naputulan na ng limbs ko. Ako. Sa simula, nakakapagsalita pa ng normal ang Pisces. Makalipas ang 1 minuto, tuluyan na siyang nawala ng malay. Hindi niya magawang makisali sa isang normal na pag-uusap. Nanginginig ang kanyang katawan habang siya ay walang malay. Nagsimula ng magkabisa ang kamandag. Kailangang magmadali ni Thomas. Lalong lumakas ang kamandag. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, mawawala na talaga ng buhay si Pisces. Ang Pisces ay malinaw na mahalaga kay Thomas, ngunit si Thomas ay nauubusan din ng oras. Ang iba ay naging sobrang kinakabahan at nalilito sa ngayon. Susuko na sana sila, ngunit hindi ginawa ni Thomas. Medyo kalmado siya. Alam niya na ang pagiging nervyos ay hindi hahayaan na magtagumpay siya ngunit magpapagulo lamang sa kanya. Pagkatapos ng inisyal na inspection, naglabas ng karayom si Thomas. Matapos makita ni Abner ang karayom ni Thomas, hindi niya namamalayan na napabulalas, Asclepius needles. You actually have this treasure. Lad, you're really lucky. Kabanata 2224. Hindi sumagot si Thomas at tumutok sa pagsasagawa ng malalim na pagsusuri sa Pisces gamit ang Asclepius needles. Lumipas ang oras. Ang 1/3 ng buhangin sa Orosa ay bumaba, ngunit si Thomas ay nagsasagawa lamang ng pagsusuri sa ngayon. Hindi niya sinimulang gamutin at pagalingin ang lason ng totoo. Nag-aalala si Yaya. Hindi niya napigilang sabihin, dapat kang magmadali. Kung hindi mo sisimulan ang paggamot sa kanya, mamamatay siya. Wala nang masyadong oras na natitira. Kung ang isang tagalabas na tulad ng Yaya ay balisa, si Thomas ay mas lalo pa. Takanan. Si Thomas ay dapat na nagsimulang maghanda ng antidote ng nagmamadali, ngunit sa pagtataka ng lahat, hindi lamang si Thomas ay hindi naghanda ng panlunas, siya rin ay nagbunot ng Asclepius needles. Pagkatapos, umupo siya doon ng tahimik at walang galaw. Ano ang kahulugan nito? Tumuko na ba siya? Nang makitang nasunog na ang kalahati ng insenso, nag-aalalang sinabi ng Yaya, Thomas, ano ang ginagawa mo? Bakit hindi mo pa siya sinimulang gamutin? Pilasan mo at ihanda ang panlunas. Siya ay namamatay. Pero kahit anong sabihin ng Yaya, nanatiling hindi kumikibo si Thomas. Kawakas, kahit si Abner ay hindi na nakatiis. Galit na sabi niya, Thomas, sumusuko ka na ba? Haha, kung hindi mo kaya, tumabi ka. Yung malakas na harap mo, papatayin mo lang ang partner mo. After a pause, Abner said, Fine, if you admit defeat now, I can save your companion. After that, umalis ka sa bamboo forest at huwag mo na akong guluhin pa. Ito ay isang napakalaking tukso. Masasabing napakabait ng mungkahi ni Abner kina Thomas at Pisces. Habang nabubuhay sila, may pag-asa pa rin sila. Pero si Thomas ay nakaupo lang doon na walang galaw na parang estatwa na para bang offline siya. Muli silang tumingin sa Orosa. 2/3 ng buhangin ang bumaba. 5 minuto na lang ang natitira sa Pisces. Kung magtatagal pa ito, mawawala ng kapangyarihan si Abner na iligtas ang Pisces. Sumigaw si Abner, Thomas, nagtatampo ka ba? Sa sandaling iyon, biglang lumingon si Thomas kay Abner.
Hindi lamang siya nakaramdam ng anumang pagkakasala o nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagkabalisa, ngunit mahinahon niyang sinabi, Mr. Porter, itigil ang pag-arte. Masyadong peke ito. Ah. Parehong natigilan si Abner at Anyaya. Ano ang ibig niyang sabihin? Thomas, ano bang sinasabi mo? Bakit hindi kita maintindihan? Napatulala si Abner. Umiti si Thomas at nagpaliwanag, sigurado ka bang hindi mo naiintindihan? Mr. Porter, bagamat nag-inject ka ng 10 iba't ibang uri ng kamandag ng ahas sa Pisces, ang 10 uri ng kamandag ng ahas na ito ay talagang tumututol sa isa't isa. Maingat mong sinukat ang halaga at hayaan ang mga ito. Ang mga kamandag ng ahas ay sumasalungat at nagsanib sa isa't isa. Ang panahon ng pagkontra at pagsasanib ng mga kamandag ng ahas na ito ay mga 15 minuto. Kapag ang buhangin ay bumagsak ng buo, iyon ay kapag ang 10 kamandag ng ahas ay ganap na tinatanggihan ng bawat isa. Sa oras na iyon, hindi nakakailanganin ang anumang pang-emerhensyang paggamot at ang Pisces ay natural na gagaling tulad ng dati. Naku, teka, magiging mas malusog at mas malakas ang Pisces kaysa dati. Ito ay dahil, sa proseso ng mutual negation ng 10 kamandag ng ahas, ang ilan sa mga lason na naipon sa Pisces sa mga nakaraang taon ay tinatanggal din. Ang trick na ito ay isang pangkaraniwang paraan ng pakikipaglaban sa lason. Mr. Porter, tama ba ang pagsusuri ko? Matapos pakinggan ang paliwanag ni Thomas, galit na galit si Abner at sumigaw, kalokohan. Itigil ang pagiging alam mo sa lahat. Thomas, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na ang 10 uri ng kamandag ng ahas na ito ay tumututol sa isa't isa, magdudulot sila ng malaking pinsala sa katawan ng Pisces. Pagkatapos bumagsak ng buhangin, siguradong mamamatay siya kapag hindi mo naaalis ang lason. Habang nagsasalita siya, nakita niyang biglang tumalsik si Pisces ng isang malaking bibig ng dugo at mukha siyang mahina. Agad na sinabi ni Abner, tingnan mo, hindi na niya kaya. Thomas, mawawalan ka ng kasama dahil sa kayabangan mo. Kabanata 2225. Nagbingi-bingihan si Thomas sa sinabi ni Abner. Patuloy siyang ngumiti at walang pakialam na sinabi, Mr. Porter, tama na, di ba? Stop acting. Sa sobrang galit ni Aber ay hinampis niya ang armrest ng wheelchair ng isang malakas na kalabog. He snapped, nakataya ang buhay niya. How can I be acting? Tumango din ang yaya, Thomas, nagbibiro ka talaga sa buhay ng kasama mo. What a jerk. Bahagyang umiling si Thomas at tumingin sa insenso sa tabi niya. Aniya, may natitira pang 3 minuto. Hintayin natin kung paano ito magtatapos. Mabagal na lumipas ang oras. Ang katawan ng Pisces sa kama ay unti-unting naging itim at ang kanyang mga mata ay maulap. Paminsan-minsan ay niluwa niya ang isang malaking subo ng maitim na laway. Sobrang nakakadiri. Kung hindi nila isinasaalang-alang ang mga salita ni Thomas at tiningnan lamang ang hitsura ng Pisces, hindi siya malayo sa kamatayan. 3 minuto. 2 minuto. 1 minuto. Tapos na ang oras. Lahat ng itim na kulay sa katawan ni Pisces ay natipon sa kanyang lalamunan. Pagkatapos noon, umupo siya at iniluwa lahat. Pagkatapos, pagod na pagod siyang nahiga sa hospital bed. Bahagyang nanginginig ang buo niyang katawan. Pagkatapos, bumalik sa orihinal na anyo ang kutis ni Pisces at namula ang kanyang mga pisngi, mukhang napakalusog. Lumipas ang 1 pang minuto. Biglang nabuhayan ng loob si Pisces at agad na umupo sa hospital bed. Ang kanyang mga mata ay hindi na maulap at naging maliwanag. Wow! This feels like taking a cold shower in summer. So comfortable. Malakas at malakas ang boses niya, sapat na para ay pakitang tuluyan ng nakarecover ang katawan ni Pisces. Sa buong proseso, walang nagawa si Thomas. Tulad ng sinabi ni Thomas, ang 10 uri ng kamandag ng ahas ay tumututol at nagsanib sa isa't isa sa katawan ng Pisces at hindi na kailangang gumawa ng anuman. Matapos masunog ang insenso, ang 10 kamandag ay nagpunas sa isa't isa at natural na madyay-gising ang Pisces. Bukod dito, sa proseso ng mutual digestion ng 10 kamandag, lilinisin din nila ang labo at dumi na naipon sa katawan ng Pisces sa loob ng maraming taon. Ang duming iniluwa ni Pisces kanina ay ang duming nakatago ng malalim sa katawan. Naniniwala si Thomas na hindi niya kayang labanan ang lason sa lason. Umiti siya kay Abner at sinabing, I got to witness your superb medical skills today. It's really amazing.
Ngumiti din si Pisces kay Abner at sinabing, Mr. Porter, salamat sa pagtulong mo sa akin na tanggalin ang dumi sa aking katawan. Ngayon ay refresh na ako at pakiramdam ko kaya akong lumipad gamit ang isang alon ng aking braso. Noon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Abner na kanina pagalit. Inangat niya ang ulo niya at tumawa. Bakas din sa mukha ni Yaya ang pagkaga ng loob. Well, ang mga kabataan ngayon ay nagpapakita ng magandang pangako. Inaplos ni Abner ang kanyang balbas at sinabing, Thomas, ikaw na talaga ang huling alagad ni Mr. Cole. Hindi mo ako binaygo. Kung ngayon lang ay gumamit ka ng karayom o anumang gamot, masisira mo ang balanse ng lason sa katawan ng Pisces at maging sanhi ng kanyang kamatayan ay ang pinakatamang bagay na dapat gawin. Napakahirap ng pagsubok na ito. Bilang isang doktor, kaya mo ba talagang huminga at walang magawa kapag nakita mo ang iyong kasama na inaatake ng mga kamandag ng ahas? 10 sa 10 doktor ang hindi makaupo. Bukod dito, mag-iisip din sila kung gugulo nila ang proseso. Kung ang kanilang kasama ay namatay sa trahedya dahil sa kanilang maling paghuhusga, hindi ba nila ito pagsisisihan habang buhay? Sa makatuwid, ang pinakamahirap na bahagi ng pagsusulit na ito ay hindi mga kasanayang medikal ngunit mentalidad. Hindi talaga mahirap makita ang balanse ng lason sa katawan ng Pisces. Kahit na ang isang doktor na may kaunting antas ng kasanayan ay nakikita ito, ngunit ang kahirapan ay nasa mentalidad. Kabanata 2226. Una sa lahat, si Pisces ang matalik na kaibigan ni Thomas. Pangalawa, si Thomas ay isang taong may napakahusay na kasanayan sa medikal. Paano siya makakaupo? Kawakas, ang nasusunog na insenso ay parehong theatrical at nagdagdag ng mas maraming tensyon sa eksena. Kung ito ay isang ordinaryong doktor, kahit na makita niya ang balanse ng lason, maaapektuhan siya ng iba't ibang mga kadahilanan na nagreresulta sa paggamit ng maling gamot. Bukod pa rito, napakahusay ng husay sa pag-arte ni Abner at ng Yaya, kaya kakaunti lang ang makakapasa sa pagsusulit. Dapat sabihin na si Thomas ay top-notch sa parehong mga medikal na kasanayan at psikolohikal na kalidad. Nakahinga ng maluwag si Pisces at sinabing, buti na lang at hindi ako binigyan ni Commander ng random na gamot kung hindi, bangkay na ako ngayon. Natawa si Thomas sa narinig. Don't worry. Hindi mangyayari yon. Ha? Bakit hindi? Diba sabi niya basta mali ang paggamit mo ng gamot, mamamatay ako sa lason. Ipinaliwanag ni Thomas, pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi mo ba nakikita ito? Bagamat binansagan si Mr. Porter na hari ng ahas, siya ay talagang mabait na nakatatanda. Kung talagang gusto kitang bigyan ng gamot, ako ay natatakot na sana ako ay pinigilan ni Mr. Porter bago ko ito gawin. Ang paliwanag na ito ay talagang nakakabigay puri at hindi ito awkward. Nagustuhan ng lahat ng mga karinig ng mga papuri. Paano mo mambola ang sino man ang hindi nakakahiya sa mga tao kahit kay Titing? Hindi dahil sa mga marangal na taong iyon ay ayaw makinig sa mga papuri. Hindi lang nila nagustuhan ang ganoong uri ng puwersahang papuri. Tumpak na tumpak ang mga papuri ni Thomas. Sarap na sarap si Abner at walang tigil ang ngiti sa kanyang mukha. Tinuro niya si Thomas. Pinata, nabasa mo ang isip ko. Mag-ingat ka baka mapatay talaga kita balang araw. Umiti si Thomas. Naniniwala ako sa iyong pagkatao, Mr. Porter. Okay. I got goosebumps all over my body. Ikinaway ni Abner ang kanyang kamay. Dahil nakapasa ka sa pagsusulit, makikipagtulungan ako sa iyo sa paggawa ng panlunas sa kamandag ng ahas na may 2 ulo, ayon sa kasunduan. Sumunod ka sa akin. Pagkatapos nito, sinabi niya sa Yaya, pumunta ka sa danger room. Danger room. Napalunok si Yaya. Nawala ang ngiti sa mukha niya at medyo kinabahan siya. Naiintindihan. Itinulak ni Yaya ang wheelchair at pinaponte si Abner sa delikadong kwarto. Nagkatinginan sina Thomas at Pisces. Sa itsura ng Yaya kanina lang, masasabi nilang hindi katawa-tawa ang danger room. Malamang may nakakatakot sa loob. Kung hindi magiging ganito ka ba si Yaya? Tara na, sigaw ni Thomas at umalis kasama si Pisces. Sinundan nila ang Yaya, pumasok sa elevator, pumunta sa basement at pagkatapos ay dumating sa isang malaking bakal na pinto. Ang pintong ito ay tila wala sa lugar sa gitna ng pangkalahatang estilo ng villa. Ang villa ay elegante at sariwa sa kabuuan, ngunit ang malaking bakal na gate na ito ay mukhang pag-aari ng isang military bunker.
Ang pagtayo sa harap ng pinto ay nagpakaba sa mga tao. Buksan mo ang pinto. Oo. Sabili ni Abner, naglagay ang yaya ng 8-digit na password sa lock sa tabi niya. Pagkatapos, pinindot niya ang kanyang mga fingerprint at iniskan ang kanyang retina. Pagkatapos ng isang set ng maselang operasyon, bumukas ang pinto. Kabanata 2227. Ang isang bagay na maaaring mapangalagaan sa gayong sopistikadong kagamitan ay dapat na pambihira. Pagkabukas ng pinto, tumingin si Thomas sa loob at nakita niya ang iba't ibang bote at garapon sa bakanting silid. Ito ay isang laboratorio sa ilalim ng lupa. Ang pinaka-napansin ay isang cylindrical na lalagyan sa gitna ng silid kung saan nakaimbak ang isang maapoy na pulang ahas na may 2 ulo. Ahas na may 2 ulo. Nagulat si Thomas. Bagamat matagal na niyang nalaman ang pagkakaroon ng ganitong uri ng nilalang mula kina Phoebe at Blake, medyo nabigla pa rin siya nang makita niya ito. Katulad ito noong una niyang nakita ang plant humans. Hindi man lang pinalaki ang pagsasabi na isa itong demonyo. Ang ahas na may 2 ulo ay tiyak na hindi isang hayop na dapat umiral sa mundong ito. Isa itong diablo mula sa impyerno. Ang mismong tanawin nito ay magpapasindik sa mga tao. Inihatid ng yaya si Abner sa laboratorio. Ipinaliwanag ni Abner, upang sabihin sa iyo ang totoo, hindi ko binitawan ang aking pananaliksik tungkol sa ahas na may 2 ulo sa lahat ng mga taon na ito. Bagaman ang lahat ng ahas na may 2 ulo ay kinuha ng mga tao mula sa lock ng lungsod. Hindi nila pinansin ang isang itlog ng ahas at ang ahas na may 2 ulo sa harap mo ay napisa ko gamit ang itlog ng ahas. Huminga ng malalim si Abner at sinabing, sa totoo lang, isa akong makasarili na tao. Noon pa man ay umaasa akong makatayo ako at maranasan ang pakiramdam ng paglalakad sa 2 paa sa buong buhay ko. Kaya, inilaan ko ang aking sarili sa pagsasaliksik ng ang ahas na may 2 ulo. Na umaasang makakabuo ng lubusan ng isang panlunas na maaaring neutralisahin ang kamandag ng ahas na may 2 ulo sa aking katawan. Sa kasamaang palad, wala akong pag-unlad pagkatapos ng maraming taon. Bagamat nagsaliksik ako ng iba't ibang mga kamandag ng ahas, wala akong alam tungkol sa paghugpong. Sa paglipas ng mga taon, nahihiya akong hanapin si Mr. Cole. Hindi ko alam kung naaawa ang Diyos sa akin, pero Thomas, ang presensya mo ngayon ang nagbigay sa akin ng huling pagkakataon para tabyusan ang sarili ko. Pareho pala ng pakay ni Thomas si Abner at gustong gumawa ng antidote. Nakangiting sabi ng Pisces, Mr. Porter, ano pang mga pagsubok ang naset up mo? Natuwa si Abner. I have to see if Thomas has the skills since I don't have time to join forces with a layman. Nagkibit balikat si Pisces at walang sinabi. Isang hakbang pasulong si Thomas at seryosong tumingin sa ahas na may 2 ulo sa lalagyan. Tanong niya, Mr. Porter, maaari mo ba akong bigyan ng maikling paliwanag sa kapangyarihan ng kamandag ng ahas na ito na may 2 ulo? Oo naman. Pagkatapos nito, sinabi ni Abner kay Thomas ang kapangyarihan ng kamandag ng ahas na may 2 ulo. Ang magkabilang ulo ng ahas na may 2 ulo ay may lason, ngunit ang nakapagtataka ay ang mga lason ng 2 ulo ay ganap na naiiba. Naging dahilan ito upang ang 2 kamandag ay palaging nag-aaway sa katawan ng ahas. Kapag nagkaroon ng labanan, magkakaroon ng pagbabago. Sa madaling salita, ang kamandag ng ahas na nakuha mo ngayon ay ganap na naiiba sa kamandag ng ahas na nakuha mo sa susunod na segundo. Kung iba ang kamandag ng ahas, hindi uobra ang serum na ginawa nila. Ito ang kahirapan. Tumanggo si Thomas at sinabing, ang dahilan kung bakit napakalakas ng kamandag ng ahas na may 2 ulo ay ang kamandag nito ay nagbabago sa lahat ng oras at walang paraan upang makagawa ng serum para ma-detoxify ito. Ngunit, nilinggan ni Thomas si Abner. Paminsan-minsan. Nagbabago ang kamandag ng ahas sa katawan ng ahas, pero kapag may nakagat ng ahas, hinding-hindi na magbabago ang kamandag ng ahas pagkatapos na makapasok ito sa katawan ng tao, tama ba? Huminga ng malalim si Abner. Mali ka, may mga pagbabago. Kabanata 2228. Paliwanag niya, pagkatapos na pumasok ang kamandag ng ahas sa katawan ng tao, nagbabago ito, ngunit hindi rin nagbabago sa parehong oras. Kaya naman, ang bawat taong nakagat ng ahas na may 2 ulo ay maaaring magkaiba, at ang reaksyon ay magbabago sa bawat sandali. 2
Dahil ang kamandag ng ahas ay hindi naayos at nagbabago paminsan-minsan, hindi ka na makakagawa ng panlunas ayon sa kamandag ng ahas sa panahong iyon. Masyadong mahirap. Sa katunayan, kung ang kamandag ng ahas ay naayos, madaling gumawa ng isang serum batay sa kamandag ng ahas upang gamutin ang kamandag ng ahas. Ang problema ay ang kamandag ay patuloy na nagbabago. Pagkatapos mong gawin ang serum, ang kamandag ay magbabago, kaya ang serum ay magiging walang silbi. Ano kayang gagawin niya? Mapait na ngumiti si Thomas at sinabing, ang tulad mo lang ang makakagawa nito, Mr. Porter. Paano makakalikha ng kakaibang bagay ang ordinaryong tao? Awkward na umubo si Abner. I am hardly enough. Noon, nagbigay lang ako ng iba't ibang uri ng kamandag ng ahas bilang sanggunian. Ang nag-fused sa lahat ng ito at nagtanim nito sa katawan ng dalawang ulo na ahas sa pamamagitan ng paghugpong ay ang iyong Panginoon, si Mr. Cole. Bahagyang kumunat ang loo ni Thomas at sinabing, paano ito? Ilista ang lahat ng kamandag ng ahas na ginagamit at pagkatapos ay gawin ang serum ayon sa posibleng paraan ng pagsasanib. Pagkatapos nating gawin ang lahat ng serum ng sabay-sabay, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa alinman sa mga pagbabago. Patuloy na umiling si Abner. It's not that simple. Kung 3 o 4 lang ang klase ng snake venom, iilan lang ang posibleng kombinasyon. Posible talaga ang method na sinabi mo. Pero, tumingin si Thomas at nagtanong, ngunit, Mr. Porter, ilang uri ng kamandag ng ahas ang ibinigay mo noon? Mapait na bumantong hininga si Abner. 206 na uri. Well, suko na ako sa ganitong paraan. 206 na uri ng kamandag ng ahas. Ito ay maaaring pinagsama sa 2, 3, 12 dosenang o 100 uri ng kamandag ng ahas. Gaano karaming mga kombinasyon ang aabutin para sa isang solong serum upang makontra silang lahat? 10,000, 100,000 o milyon-milyon. Maaaring subukan ng mga magaling sa matematika na gawin ang matematika. Bukod pa rito, kung mataas o mababa ang proporsyon ng partikular na kamandag ng ahas noong nangyari ang pagsasanib, ang mga kinakailangan para sa serum ay magkakaiba. Sa kabuuan, ang pamamaraan ni Thomas ay hindi magagawa. Bueno, kung ito ay maaaring gawin ng napakadali, kung gayon hindi ito pinag-aralan ni Abner ng higit sa mga dekada ng walang anumang pag-unlad. Umupo si Pisces at sinabing, buntong hininga, sa sinabi niyan, ang kamandag ng ahas na may 2 ulo ay ganap na walang lunas. Kapareho ito ng larong putukan ko noong nakaraang linggo. Ang kalaban ay isang halimaw na napakabilis at nagbabago ng posisyon sa lahat ng dako. Oras. At maaari lamang akong bumaril gamit ang isang maliit na baril, hindi ko ito matamaan ng lahat. Ang tanging magagawa ko ay magpaputok sa pangkalahatang direksyon nito. Subukan ang aking kapalaran at ipagdasal na tamaan ito ng aking mga bala, ngunit ang mga posibilidad ay napakababa kaya nakipag-away ako sa buong gabi. Oo, ang kamandag ng ahas ay nagbabago sa lahat ng oras. Kung gumawa sila ng isang random na serum para dito, maaari lamang silang manalangin sa Diyos na pagpalain sila at hayaan silang maayos ito. Isang napakabihirang pagkakataon lamang ang magpapahintulot sa serum na ito na tumugma sa kamandag ng ahas sa mga tamang pagkakataon. Ang posibilidad na ito ay 10,000 beses na mas mababa kaysa manalo ng 5 milyon sa lottery, tama ba? Sandaling tahimik ang kwarto. Walang nagsasalita at medyo mabigat ang kapaligiran. Pagkaraan ng mahabang panahon, curious na nagtanong si Thomas, Pisces, sa larong ito na sinasabi mo, paano mo natalo ang isang mailap na target? Hindi nagawa ng bulag na pagpapaputok, di ba? Natuwa si Pisces at sinabing, syempre, hindi. Oh, taka paano ka nakapasa sa level na yan? Nalaman ko nang maglao na ang larong ito ay may isang espesyal na bagay, ang mga guwantes na kidlat. Pagkatapos kong isuot ito, maaari akong magpakawala ng kidlat bawat 5 segundo, na pasuray-suray ang lahat ng bagay sa loob ng saklaw ng 10 metro sa loob ng 1 segundo. Ginamit ko ang mga guwantes na kidlat upang suray-suray ang boss at pagkatapos ay barilin ito ng baril pagkatapos ulitin ang proseso ng daan-daang beses. Sa wakas ay natambo ko ang mga health point ng boss. Totoo na ang boss ay nagbabago ng posisyon sa lahat ng oras, ngunit hanggat mayroon siyang guwantes na kidlat, maaari niyang i-stagger ito sa pwesto ng 1 segundo. Hanggat siya ay sapat na mabilis, ang 1 segundo ay sapat na upang barilin ang amo. Kabanata 2229. Ang sumunod na nangyari ay ang War of Attrition.
Pagkatapos magkaroon ng paraan para i-target at patayin ang boss, ang pagpasa sa level ng maayos ay isang bagay na syempre. Ang larong nilalaro ng Pisces ay tila walang kinalaman sa problemang kinaharap ni Abner at ng iba pa. Gayunpaman, nagningning ang mga mata ni Thomas. Sinabi niya, ang kamandag ng ahas ay nagbabago sa lahat ng oras, kaya hindi kami makakagawa ng isang serum upang alisin ang trabaho laban dito. Gayunpaman, kung iisipin natin ito ng iba, mayroon bang paraan upang i-freeze ang kamandag ng ahas upang ito ay tumigil sa pagbabago at pinapanatili ang mga katangian sa oras na iyon? Maaari nating alisin ang kamandag ng ahas sa pamamagitan ng paggawa ng kaukulang serum sa panahong ito. Ito ay isang talagang matapang at kamangha-manghang ideya. Si Thomas lang ang nakaisip nito. Ang isang matandang tulad ni Abner ay hindi kailanman makaisip ng ganoong kakaibang solusyon kahit na ginugol niya ang kanyang buong buhay. Nagliwanag ang mga mata ni Abner. At sinabi niya, ito ay nangangahulugan na ang aming kasalukuyang paksa sa pananaliksik ay nagbago mula sa kung paano gawin ang kaukulang serum sa kung paano pigilan ang kamandag ng ahas mula sa pagbabago sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon. Mahirap, ngunit hindi imposible. Halimbawa, sa napakababang temperatura, talagang posible para sa kamandag ng ahas na huminto sa paggalaw at mapanatili ang mga katangian nito sa oras na iyon nang walang anumang pagsasanib o pagbabago. Pwede nating subukan. Biglang naging interesado si Abner. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 10 taon, naramdaman niyang may pag-asa siyang maalis ang kamandag ng ahas na may 2 ulo. Nagsimula agad sila. Nakipagtulungan si Thomas kay Abner at nagsimulang magtrabaho kung paano mapipigilan ang paggalaw ng kamandag ng ahas. Hindi lamang ito kailangang huminto, ngunit kailangan ding huminto ng hindi bababa sa 3 minuto. Ito ay dahil tumagal ng hindi bababa sa 3 minuto mula sa pagkuha ng kamandag ng ahas hanggang sa paghahanda ng serum. Sa kondisyon na ang lahat ng kagamitan at mga panggamot na materyales ay nasa lugar. Nagyelo na sila sa simula pa lang. Hindi ito magagawa. Upang ihinto ang lahat ng 206 na uri ng kamandag ng ahas, ang temperatura ay dapat na hindi bababa sa -10 degree. Kapag ang kamandag ng ahas ay pumasok sa katawan ng tao, kinakailangan na panatilihin ang temperatura ng katawan ng tao sa -10 degree. Paano naging posible iyon? Kung bumaba ang temperatura ng katawan ng isang tao sa -10 degree sa loob ng 3 minuto, tiyak na mamamatay siya. Mayroon bang ibang paraan para pigilan ang paggalaw ng kamandag ng ahas? Kung malulutas nila ang problemang ito, maaari nilang alisin ang kamandag ng ahas. Nag-aral sina Thomas at Abner mula madaling araw hanggang dapit hapon at nag-eksperimento mula dapit hapon hanggang madaling araw. Pareho silang may maitim na bilog sa ilalim ng kanilang mga mata. Matatag ang katawan ni Thomas kaya kinaya niya ito. Gayunpaman, hindi na kinaya ni Abner. Sa ilalim ng maingat na pangangalaga ng yaya, matutulog si Abner saglit pagkatapos niyang mag-aral ng ilang panahon. Matapos magising, nagpatuloy siya sa pag-aaral, pinananatili ang napakataas na intensity ng trabaho. Sa loob ng mahigit 10 taon, hindi pa siya nagsumikap ng ganito. Sa wakas, sa hapon ng ika-5 araw, gumawa sila ng isang napaka-espesyal na paraan para pigilan ang kamandag ng ahas. Isang pamamaraan na kinuha ang lahat ng mga selula ng utak nina Thomas at Abner upang makabuo ng maliwanag na kamatayan. Kabanata 2230. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Abner, ang lahat ng pagbabago at pagsasanib ng mga kamandag ng ahas ay talagang kailangang isagawa kapag ang mga selula ng tao ay nasa buhay na estado. Kapag namatay ang tao, ang lason ay titigil sa paggana. Sa madaling salita, ang kamandag ng ahas ay may symbiotic na relasyon sa katawan ng tao. Kapag ang isang tao ay buhay, ang kamandag ng ahas ay palaging magiging aktibo. Kapag namatay ang tao, titigil din ang kamandag ng ahas sa aktibidad nito. Ang tampok na ito ay orihinal na walang silbi. Sa palagay ni Abner, hindi nila mapigilan ang kamandag ng ahas sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao, tama ba? Kailangan pa bang alisin ang lason? Ang tao ay patay na at walang natira. Ngunit hindi yun inisip ni Thomas. Noong nakaraan, ginamit ni Thomas ang apparent death. Ito ay pareho ngayon. Maaaring gumamit si Thomas ng ilang mga espesyal na paraan upang magmukhang patay ang mga tao, ngunit sa katunayan, ito ay mistulang kamatayan lamang. Maaari pa rin niyang buhayin ang mga ito sa pamamagitan ng ilang pamamaraan. Sa madaling salita,
Maaari nilang dayin ang kamandag ng ahas sa katawan ng tao sa pamamagitan ng apparent death para isipin ng kamandag ng ahas na patay na talaga ang katawan ng tao at itigil ang mga aktibidad nito. Kapag ang lason ay tumigil sa paggana, ito ay magpapatatag. Sa panahong ito, ang kamandag ng ahas ay maaaring mabago ng maayos kung ang kaukulang serum ay ginawa. Matapos maalis ang kamandag ng ahas, ang susunod na gagawin ay muling buhayin ang patay na tao. Sa ganoong paraan, magiging maayos ang mga tao. Ito ay isang walang katotohanan na diskarte. Magtatrabaho ba ito? Nag-aalinlangan si Abner. Sa buong medical career ni Abner, hindi pa niya naranasan ang ganoong bagay. Hinahayaan ng isang tao na makaranas ng tila kamatayan at pagkatapos ay buhayin siya. Hindi pa niya ito narinig, lalo pa itong pinapanood. Tumanggo si Thomas bilang pagsang-ayon. I'm sure kaya ko to. Please believe in my ability. Paano siya maniniwala dito? Ito ay isang bagay na hindi pa niya nakita noon at ito ay napakawalang katotohanan. Ngunit hanggang ngayon, walang mas mahusay na pagpipilian. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, sinabi ni Abner, sige, postahan tayo. Thomas, gawin mo lang. Tinapik ni Abner ang kanyang dibdib at sinabing, gamitin mo ang aking lumang katawan bilang iyong eksperimento. Ang pamamaraan ni Thomas ay tiyak na nangangailangan ng mga eksperimento sa mga buhay na tao. Imbes na makasakit ng iba, mas mabuting hayaan na lang si Abner, hindi pa banggitin na nalason na si Abner ng kamandag ng ahas. Kung mabisa ang pamamaraan ni Thomas, maaaring maalis niya ang kanyang kamandag ng ahas. Kung hindi ito gumana, kung gayon, tatanggapin niya ang kanyang kapalaran. Medyo naantig si Thomas. Talagang wala masyadong tao ang makakarating hanggang ngayon. Mr. Porter, patawarin mo ako. Hindi kailangan ni Thomas na gumamit ng anumang espesyal na gamot at ginamit lamang ang Asclepius needles. Hinayaan niyang mahiga si Abner sa hospital bed at hinubad ang damit. Pagkatapos, hinaranggan niya ng mga karayom ang mga nervyos ni Abner na naging dahilan upang mapunta ang kanyang katawan sa isang estado ng mistulang kamatayan. Mabilis na natapos ang buong proseso. Ang susunod na hihintayin ay upang makita kung ang apparent death ay linlang din ang kamandag ng ahas. Kung ang kamandag ng ahas ay sapat na matalino upang makilala ang pagitan ng tunay na kamatayan at mistulang kamatayan, kung gayon ang mga bagay ay mukhang hindi maganda. Nitiyagang naghintay si Thomas habang pinagmamasdan ng mabuti ang mga pagbabago sa kamandag ng ahas sa katawan ni Abner. Wala pang 20 segundo matapos ang kamatayan ni Abner, tumigil sa paggalaw ang kamandag ng ahas sa kanyang katawan. Ang kamandag ng ahas, na nagbabago sa lahat ng oras, ay tumigil sa paggalaw sa isang iglap. Parang may nag-spell ng time stop. Gumagana siya. Hindi niya kayang panatilihing masyadong matagal si Abner sa ganitong estado ng mistulang kamatayan, kaya agad na kinuha ni Thomas ang isang sample ng kamandag ng ahas mula sa katawan ni Abner. Gamit ang mga sample, ang paggawa ng serum ay isinagawa ayon sa mga sample. Isinagawa ni Thomas ang buong proseso ng napakabilis at umabot ito ng wala pang 3 minuto sa kabuuan. Nang matapos ang lahat ay agad niyang tinurok si Abner ng serum. Pagkatapos, patuloy na pinagmamasdan ni Thomas ang mga pagbabago sa kamandag ng ahas sa katawan ni Abner. Buti na lang at unti-unting nililinis ang kamandag ng ahas. Lahat ng 206 na uri ng kamandag ng ahas ay nawala sa napakaikling panahon. Wala ng kamandag ng ahas ang katawan ni Abner. Nagawa ko.